sa oras nito, tayo pinadako na po sa pakikinig ng banal na salita natin buhay na Diyos. Bulpen at papel, Biblia, isulat natin ang mga bersikulo sa ating mapakinggan sa pangaral sa oras nito. At tayo patuloy na po, atin na pong ibibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, June Ali. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat magkaisang manalangin man. God bless you, the beloved preacher Alvin Dugos. Upo dakila at mawagpala ng Ama, Diyos na magpahing sa lahat, malapay ng Isus. Magandang gabi po sa Panginoon. Sa gabing ito, Diyos, sa nandalangin, namin minamahal at kinagalang na Pastor Willis Almeida, yung time prophet to God. Narito kami humingi ng patauran sa tayong pagkukulang, pagkamali, sa tayong naisip, sambit ng labi, nagawa. Na hindi mo kinalugdan o ang banal, patawarin mo kami, O Diyos. At sa hapong ito, marapatin mo kami malapay noon sa pag-aral ng salita. Ikaw pong bigay besikurong pag-aralan sa ibang lingkod, wala pa akong magawa sa ganang akin. Sa iyo ako umasa ng karong espiritual. Bigyan mo kami ng bersikulo at buksan po sa tunawa sa manonood at magdagdag ng parampalataya sa atang nakikinig at nanonood. Panginoon, at salamat din sa anong bahagi ng paggawain mo, pinagpala mo, masa papuling awitin, buhay na patotoo. Pag-awitan libre ng kuwan sa pagbigay, lahat higit sa mga presensya na patuloy umaaliw sa amin. Sa iyo mga preyang pangalan mo, Jesus, itong aming samot na langin at sawain balakidad lang, siyempre pagkaroon sa cast out your answers, unbeliefs and doubts, depart from us in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Purihin ang malapay noon, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagparangal, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. At dubling paggalang sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God, at sa lahat ng kayo minamahal na mga anak, at sa pag-alaala sa ginintuang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Nes Almeida, sa lahat po ng ating beloved workers, sa ating beloved preacher, Dino Cuevas, sa kanyang mga anak, sa ating controllers, instrumentalists, webcast technical staff, magandang gabi. At sa inyong mga kapatid, magandang gabi. At sa ating live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawaing ito, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, hindi tayo magtagal. Ating pag-aralan itong Garden of Eden. Amen? Pag sinabing Garden of Eden, ito'y tinatawag na terrestrial paradise. Pag sinabing terrestrial paradise, meaning a paradise that located on earth. Makamundong paraiso, panlupa. Amen? Kaya yung Garden of Eden ay nasa earth. Wala dun sa langit. Pero, ito po ay tinatawag na a place for the divine being. Ito po'y lugar ng mga taong banal. Kung maalala natin sa Adan at sa Eva, nung hindi pa sila nagkasala, doon sila sa loob ng Garden of Eden. Amen? Isa lang ang katuturan niyan. Ibig sabihin, nung nilalang ng Diyos ang tao, ang plano ng ating malapay nun ay mapaganda yung ating buhay. Hindi tayo mapariwara at sagana sa pagkain. Nandun yung lahat ng uri ng prutas, maliban sa tree of knowledge and tree of life and tree of knowledge of good and evil. Amen? Yung dalawa ang ipinagbabawal doon. Malaman natin mamaya niyan. Ang tanong, mga kapatid, where is the Garden of Eden located? Sa ating panahon, maraming nagsasabi na ang Garden of Eden pagkatapos ng baha ay nawala na. Nawala na siya sa lupa. Mga kapatid, basahin natin sa aklat ng Genesis, Kabanata 2, talatang 10 hanggang 14. Amen, praise the Lord. From the book of Genesis chapter 2, verse 10 to verse 14. And a river went out of Eden to water the garden, and from thence it Pwede was parted. lakasan konti yung monitor, mahina. Hindi ko marinig yung verse. And from thence it was parted and became into four heads. The name of the first is Pison, that is which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold.
And the gold of the land is good. There is bdellium and the onyx stone. And the name of the second river is Gihon. The same is that compasseth the whole land of Ethiopia. And the name of the third river is Hiddekel, that is which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Henesis, Kabanata 2, talata 10 hanggang 14. At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan, at mula rooy na bahagi at tag-apat na sanga. Ang pangalan ng una ay Pison, na siyang lumiligid sa buong lupang Havila, na dooy may ginto. Ang ginto sa lupong yaoy mabuti. Mayroon din naman doong bidilyo at batong onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Cush. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidisel, na siyang umaago sa tapat ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay Euphrates. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang malapay noon. Ito, mga kapatid, sabi dito, the location of Garden of Eden is associated with 4 rivers. Ito na yung naugnay siya sa 4 na ilog. Itong Pison, Gihon, Euphrates, and Hidisel. Itong Euphrates and Hidisel are two well-known rivers that still flow through Assyria and known today as Iraq. Nandoon daw yan sa Iraq, itong Euphrates at saka Hidisel. So, ibig sabihin, nandoon yung location ng Garden of Eden kasi ang bunganga niya doon dumadaloy sa Assyria before. Today, sa ating panahon, ang pangalan ng Assyria is Iraq. So, nandoon siya, mga kapatid. Ngayon, ang sabi dito, may mga ginto. Nandoon yung kayamanan na inihanda para sa tao. Siyempre, kung linagyan ng Panginoon ng tao, lalagyan din ng kayamanan. Dahil yun po ang magagamit ng tao sa ikabubuhay. Amen? Kaya maganda ang plano ng Diyos. Yun ay inilarawan ko lamang, binasa ko lamang sa inyo yung kaugnayan ng isang ilog sa Garden of Eden para matrace natin yung exact location of Garden of Eden. Basahin natin sa aklat ng Henesis, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9. Amen. Praise the Lord. From the book of Genesis chapter 2, verse 8 to verse 9. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food. And the tree of life is also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Henesis, Kabanata 2, talata 8 at 9. At naglagay ang Panginoong Diyos sa isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at nilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin. At mabubuting kanin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Amen. Amen. Bless you, mga kapatid. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden. Ibig sabihin, ang pananalitang ito po'y tumutukoy na the Garden of Eden is called the Garden of God. Siya po ang naglagay doon, hindi ang tao. Pero nasa lupa yun. Special na paradise, terrestrial paradise, para sana sa unang taong nilalang niya, mga kapatid. Nandoon yung halamanan, nandoon yung tree of life and tree of knowledge of evil and good. Ito po yung dalawa. Na ano po itong tree of life? Ang sabi dito, tree of life is eternal life. Sabi ng Panginoon, makakakain kayo sa punong, lahat ng prutas dito maliban sa punong kahoy ng buhay at punong kahoy ng pagkaalam ng masama at mabuti. Ipinagbawal sa kanila yon. Bakit? Dahil wala sila sa langit. Nasa lupa sila. Sa terrestrial
garden, paradise, panlupang paraiso. Although they are considered as divine being, but not totally. Kasi nasa earth sila, pwede silang matukso, pwede silang maisa ng dyablo kung sila ay magkakamali. At hindi nga malayo sa kanila yun. Nangyari po sa kanila yun. Amen? Kaya mga minamahal, ang sabi dito, tree of life is called eternal life. Dahil nung sila magkasala, sabi ng Panginoon, paalisin natin sila dito, sabi niya sa mga anghel. Dahil baka pipita sila ng punong kahoy ng buhay at magiging gaya nila, tayo. Wala silang kamatayan. Amen? Yung tree of life is called eternal life and immortal. Walang kamatayan. Amen? At hindi lang yan, magiging totally divine being sila. Pag sinabing divine being totally, doon na sila titira sa kaharian ng Panginoon, sa langit. Amen? Kaya mga kapatid, ano naman itong tree of knowledge and good and evil? Ito po yung tinatawag na corruptible. Amen? Pag kakain sila nito, magiging mortal sila. Magkakaroon sila ng corruptible body at magkakaroon sila ng kamatayan. At nangyari nga sa tao ngayon. Amen? Dahil may pinanggalingan. At sabi dito, minamahal, at magiging tatawagin silang human being. Amen? And the place for human being is earth. Itong lupa. Kaya ang tao, nung sila'y magkasala, pinagtabuyan sila ng Diyos sa Garden of Eden dahil nagiging human being sila, mortal. Nagkaroon sila ng corruptible body at kamatayan dahil kumain sila ng tree of knowledge of good and evil. Kaya nagiging mortal yung tao ngayon. Alam na po natin mga minamahal. Kaya nagiging human being. And world is a place for the human being. Kaya kung tingnan mo ang buhay ng tao sa lupa, punong-puno ng kasalanan. Bakit? Dahil human being tayo. Puno-puno ng trahedya. Dahil hindi sana layunin ng Diyos na dito tayo ilagay. Doon tayo inilagay sa paraiso, sa terrestrial paradise. Although nasa lupa lang, pero meron siyang parang pagitan. Meron siyang division. Itong Garden of Eden sa world, consider sila na as divine being. Dahil meron silang personal relationship sa Panginoon at personal relationship as creation of God. Yung creation, personal relation as creation, lahat ng pag-aari ng Diyos doon, maliban sa kanyang sinabi na huwag niyong kainin, pwede nilang pakialaman. Amen? Pwede nilang pakialaman. Ipinahintulot ng Diyos sa kanila. Sila pa nga nagbigay ng pangalan ng mga hayop, pagkain, lahat. Sabi ng Panginoon, maliban sa tree of life, sa punong kahoy na buhay, at sa punong kahoy ng pagkaalam ng pagkakasalanan at katotohanan. Kaya nung sila ay kumain, mga kapatid, bago tayo dadako dyan, nagiging corruptible na ang body, ang katawan natin. Pag magkakasakit tayo, minsan may part sa ating katawan na mabubulok, gaya ng diabetes. Amen? Dahil corruptible body na. Pero nung una, hindi po. Dahil nandun sila sa terrestrial paradise, which is called the Garden of Eden, that a place for the divine being. Amen? Yun po mga kapatid. Ngayon, hanapin natin yung four prominent relationship of man to God na nawala. Yung bantog na relasyon na ibinigay ng Diyos sa tao. Itong tinatawag the connection of man to God. First, spiritual relationship with God. Nawala po ito. Basahin natin Genesis chapter 3 verse 10. Amen, praise the Lord. From the book of Genesis chapter 3 verse 10. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Amen.
Amen. God bless you, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Henesis, Kabanata 3, talatay 10. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Anong sabi nung sila makakain? Meron silang personal relation sa malapay noon. Pwede silang makipag-usap sa Diyos. Malaya silang pag-alagala sa Garden of Eden. Maliban yan sa dalawang yun na pinagbabawal. Kaya nung sila makakain, kahit alam ng Panginoon, sila hinahanap ng ating malapay noon. Ang sabi ng Panginoon, nasaan na kayo? At ang sabi niya, mga kapatid, sagot nila dito sa Jess, at sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad, at ako'y nagtago. Amen? Dito nabigla ang Diyos. Sabi niya, bakit? Sinong nagsabi sa'yo na hubad ka? Nakakain ka ba na ipinagbabawal ko sa'yo? Sabi dito mga kapatid, after eating the forbidden fruit, they immediately became afraid to God, which is show the breaking of the spiritual relationship. Amen? Ang tao, pag siya'y magkakaroon ng kasalanan, lalo na pag mananampalataya, magdadalawang isip ka ng dumalo. Dahil magigilty ka sa iyong mga ginagawa. Amen? Hanggat hindi mo tanggap na ikaw ay nagkamali, o gusto mo pang lumakad sa iyong pagkakamali, kahit imbitahan ka niyong kapatid sa pagsamba, tatanggi ka pa rin. Dahil may tinatago ka ng kasalanan. Amen? Ganun po yun mga minamahal. Kaya sabi ng Panginoon, sino nagsabi sa iyo na hubot-hubad ka? Amen? Ang demonyo lang ang magsabi nun. Dahil sa paningin ng Diyos, kahit sila'y walang damit, ay banal sila. They are a divine being. Dahil nandoon sila sa terrestrial paradise. Pero mga minamahal, nung sila'y makakain, sabi dito, it will cause of spiritual relationship was broken. The relationship to God was broken. Nawasak. At ang sabi dito, their physical condition was changed. They became a human being and instantly God sent them out to the Garden of Eden into the world. Nung sila'y magkasala, dahil nalaman ng Panginoon, pinagtabuyan sila ng Diyos. Nawala yung relasyon nila sa malapay noon. Amen? Matindi pala. Pag meron tayong palaging ginagawang kasalanan at ayaw nating ipilit ang ating sarili na manumbalik sa malapay noon, maaari tayong itakwil ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, ang pangalawa, itong tinatawag na relationship of husband and wife. Basahin natin sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 12. From the book of Genesis, chapter 3, verse 12. And the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. Amen. God bless you, mga kapatid. Aklat ng Henesis, Kabanata 3, talata 12. At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bungang punong kahoy at aking kinain. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Dito na nag-umpisa yung hidwaan ng mag-asawa. Dahil nung siya ay tanungin ng Panginoon, sinisi niya ang malapay noon. Sabi na, Adam pointed out that God put the woman there and that she had given him the fruit. Sinisi pa niya ang malapay noon. Wala na siyang perfect relation sa ating malapay noon. Maging sa kanyang asawa. Nagkaroon sila ng hidwaan. At ito yung namana ng mga tao ngayon. Amen? Doon tayo nagmula. Ang punot dulo ng lahat ng kasalanan ito nasa ating ama at ina nung unang mga tao na nilalang ng Diyos. Kaya kung nga inisa-isa yung mga bantog na relation ng Panginoon sa tao. Sinayang ni Adan at ni Eva, mga minamahal. At sabi niya, ang babaeng ito na ibinigay mo sa akin, binigyan ako ng pagkain na nagdudulot na siyang nagpahamak sa akin. Tumayo siya sa kanyang sariling
paninindigan bilang isang tao na inimbitahan lamang sa pagkain ng masama. Pero hindi po ito in-exempt. Hindi po ito exempted sa Panginoon. Kahit anong dahilan mo, basta't nakisama ka, partaker ka na rin. Amen? Hindi mo pwedeng gawing dahilan sa Panginoon. Kaya dapat din nating pansinin sa ating mga sarili, mga kapatid, na ang tao kapag siya ay nakalabag sa kautusan ng Panginoon, wala kang ibang sisisihin kundi yung sarili mo. Sa pamagitan niyan, makapanunumbalik ka sa Diyos sa magandang paraan, ayon na rin sa kalooban ng Panginoon. Kapag marami kang sisisihin, magdulot pa ito ng ikawawasak ng ibang panampalataya na siyang karagdagan ng iyong mga pagkukulang at pagkakasala. Amen? Kaya tama po yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, ang babae na ibinigay mo sa akin, sabi ni Adan, pero hindi siya pinansin ng Panginoon. At ating, ang sunod, itong tinatawag na personal relationship of man to God. Ito na yon. Yung pagmamahal ng Diyos. Binigyan sila ng paraiso, kumpleto sa pagkain, sagana sa lahat, may ginto, hindi na nila kailangang kumayod, magtrabaho, nandoon lahat. Dahil yun ay garden of God. Ang garden na yun, ang paradise na yun, ay ginawa ng Diyos para sa kanyang special creation. Yung tao na hiningahan ng buhay, binigyan niya ng kanyang espiritu. Amen? Kaya sila nabuhay, mga kapatid. Nagkaroon sila ng kaluluwang buhay. Iba yung espiritu ha, iba yung kaluluwa. Ang kaluluwa, dikit sa katawan. Pag makasalanan ang tao, pag mamatay ang tao, patay din yung kaluluwa. Nasa Biblia yan. Yung espiritu mo ay uwi sa Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga kapatid, personal relationship of man to God, yung number 3. Basahin natin sa Genesis chapter 2 verse 15, Genesis chapter 3 verse 17. Amen, praise the Lord. From the book of Genesis chapter 2 verse 15. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. From the book of Genesis also chapter 3 verse 17. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten to the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground of thy sake, in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Amen. Genesis Kabanata 2, talatay 15. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Genesis Kabanata 3, talatay 17. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong gininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain yaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Anong layunin? Inilagay sila sa Garden of Eden upang pakainin at alagaan ng Panginoon. Amen? Sa 15, nabasa natin dun sa 2. Sabi dito, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Kumpleto. Kapag sinabing alagaan, para kang bata. Hindi ka magtrabaho, pakainin ka, alagaan ka, lilinisin ka ng Panginoon. Amen? Ayaw ng isang anak, magulang na laging marumi ang kanyang anak. Nais niya na laging malinis ang kanyang anak sa kanyang paningin. Blooming, always blooming. Sariwa palagi. Amen? Ganon ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa buhay sana ng mga tao. Lagi tayong malinis, lagi tayong sariwa, kaakit-akit sa paningin ng ating Panginoon. Dahil wala kang dungis, wala kang kasalanan. Dahil yun nga ay nilagay ka sa isang paraiso. Paraisong lahat nandoon upang ikay pakainin, busugin, kasama yung pagmamahal, pag-aari ng Diyos na para sa atin sana. Amen?
Kaya napakapalad sana ni Adan at Eva, mga minamahal. Nandoon lahat ng kayamanan. At ano ang sabi? Pagdating sa 3:17, nung siya ay magkasala, siya ay nagdahilan, Panginoon, ang babaeng ibinigay mo sa akin, siyang nagtukso sa akin. Pero pinakinggan ba siya ng Panginoon? Hindi. Anong sabi sa 17, mga minamahal? Sa 3:17, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Dito na nag-umpisa yung paghihirap ng tao. Dahil ito'y utos ng malapay noon. Kaya nung sila'y itaboy, mga kapatid, dito nag-umpisa ang paghihirap ng kanilang buhay. Amen? Kung ituloy nga natin sa 23 at 24, basahin natin. Amen, praise the Lord. From the book of Genesis chapter 3, verse 23 to verse 24. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims in a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Aklat ng Henesis, Kabanata 3, talatay 23 hanggang 24. Kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkukunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halaman ng Eden ang mga kirubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Amen. Amen. Yung punong kahoy ng buhay, binantayan ng mga anghel habang sila itinataboy. Dahil baka maisipan nilang pumitas noon, hindi na sila mamamatay. Nandoon yung anghel. Nandito sa lupa. Kaya nung sila ay nakapunta sa lupa, dito na sila unti-unting dumami. Amen? Dito na pumasok yung krimen at karnal. Pumasok yung kasinungalingan. Amen? Lahat ng kasamaan napapasok sa isip ng tao nung siya inilagay sa lupa na siyang tirahan ng mga tao. Dito pumasok yung palala ng palala ang kasalanan. Basahin natin sa aklat ng pang-apat pala yan. Itong tinatawag na social relationship. Pag sinabing social relationship, ito yung relationship between individuals. Ang pag-ibig mo sa kapwa mo, nawala. Kaya yung tao ngayon napansin mo sa ating paligid, magpatayan, kahit magkapatid. Amen? Magkakanuluan. Pag pera ang pag-uusapan, patayan, mag-aagawan. Dahil dito na pumasok, nawala yung social relationship. Basahin natin, aklat ng Genesis 4, talatang 1, talo natin sa 8 hanggang 9. Amen. From the book of Genesis, chapter 4, verse 1, jump to verse 8 to chapter 1, jump to verse 8 to verse 9. Amen. And Adam knew Eve, his wife, and he have conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Verse 8, and Cain talked with Abel his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel and the brother, and slew him. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Aklat ng Henesis, Kabanatay 4, talatay 1, talon sa 8 hanggang 9. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. At siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon.
At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba ay tagapagbantay sa aking kapatid? Amen. Bless you mga kapatid. Tingnan niyo mga minamahal. Sabi ni Adan, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at nagkaroon ng anak. Dito pumasok yung karumihan. Dito una nagkaroon ng kontak ang lalaki at babae. Amen? Pumasok yung carnality. At nagkaroon sila ng anak at ang bunga ng carnality ay kasamaan. Nung lumaki ang dalawang bata, mga minamahal, at dahil sa nalalaman nila na wala silang komunikasyon sa Diyos, pero kinakausap pa rin sila ng ating mahal na Panginoon. Kinakausap pa rin sila, tinawag sila maghandog. At nang sila'y maghandog, nilingap ang isa, dito nagkaroon ng inggit. At pinatay ni Cain si Abel, at dito pumasok yung krimen, unang krimen. Amen? Ito yung social relationship of individuals. Nawala. Kaya kung pansinin mo ating paligid, di ba nangyayari? Minsan ang ina pa nga, pag ayaw ipamana, buhay pa nga ang ina, gusto nang patayin ng anak. Lalong-lalo na pag may kayamanan dahil sa kasakiman, dahil sa gahaman. Kaya mga minamahal, nung malaman ng Panginoon na pinatay niya si Abel, ay hinanap ng Panginoon si Abel kay Cain. Tinanong siya ng Panginoon, oh, Cain, saan na yung kapatid mo? Sabi niya, malay ko, ewan ko sa'yo. Tagapagbantay ba ako ng aking kapatid? Ang anong tawag doon? Kasinungalingan. Amen? Kaya sa simpleng pagsisinungaling, huwag nating gawin. Amen? Huwag nating gawin dahil maliit lang na kasalanan yan. Pero the father of liar is who? Satan. Sabi ng banal na kasulatan, ang ama ng kasinungalingan, walang iba, ang demonyo. Ngayon, kung lagi kang magsisinungaling, hindi lang isang beses, 3, 4, inipon mo yun, anak ka na ni Satanas. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Dahil nasa banal na kasulatan yan. Nung tinanong siya ng Panginoon, nakapatay na siya eh. Saan yung kapatid mo? Ewan ko sa'yo. Hindi, wala siyang respeto. Takapagbantay ba ako ng aking kapatid? Amen? Ito yung namana ng tao. Kahit minsan sa mga mananampalataya, meron pa rin yan. Makikita mo sa mata dahil ang mata ay salamin ng ating buhay. Amen? Maliban kung totoo ka. Pag sinungaling ang isang tao, pag matagalan, wala nang maniniwala sa'yo. Wala nang magtitiwala sa'yo. Masisira yung pagkatao mo. Kagaya ni Abel. Sa sobrang kasakiman, naging sinungaling. Kaya yun ang namanan ng tao ngayon. Ngayon, ang tanong, what is the causes of sufferings today? Alam na natin, inisa-isa ko na yun. Si Adan at Eva. Nawala yung relation nila sa Panginoon. Ano pa yung pangalawa? Nawala yung relationship of husband and wife. Nawala yung personal relationship nila sa Panginoon. At nawala yung social relationship. Nasa atin lahat yan. Amen? Nasa atin lahat yan. Kaya lumaganap ang kasamaan ng tao sa lupa. Nung hindi pa sila tinawag, nilingap ng Panginoon. Kaya nung makita ng Panginoon sobrang kasamaan ng tao, siya po ay nagkatawang tao. Bakit? Dahil kahit papaano pag-aari tayo ng Diyos, hindi tayo pag-aari ng demonyo. Kahit itinaboy niya sa daigdig, pinaalis doon sa paraiso, mahalaga pa rin ang tao sa kanya. Dahil ang tao ay binigyan niya ng kaluluwa at espiritu na siyang pag-aari ng Diyos at hindi sa diablo. Amen? At ayaw ng Panginoon yun na mawala sa kanya. Kaya nga, pagkatapos after His crucifixion, sabi pa doon, He brought us into His presence joyfully.
Dinala niya na ibalik niya tayo sa kanyang presensya ng may punong-puno ng kagalakan. Galak na galak ang Panginoon nung siya matapos bumangon mula sa kanyang libingan nung siya nabuhay. Bakit? Because the wall of partition between man and God, which is sins, was destroyed. Wasak yung pader ng kasalanan. Winasak yun ng kanyang dugo. Winasak yun ng kanyang pagkamatay. Doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Kaya nagkaroon tayo ng kalayaan ngayon, mga kapatid. Naglipa na yung iba't ibang relihiyon sa lupa. Dahil binigyan ng Diyos ng kalayaan ang bawat isa na makipag-ugnay sa Kanya, mga minamahal. Pero merong hindi tumama. At meron ding tumama. Amen? Kaya mga kapatid, ang sabi dito, question ko kanina, what is the causes of sufferings today? At itong symbol, alam na po natin yan, yung simbolo ng apple. Apple today is symbolized as money. Ang lahat ng kinagigiliwan ng tao, ang lahat ng pinanggigilan ng tao, ay salapi. Amen? Salapi, mga kapatid. Ang tao mag-aral, ang tao maghanap buhay, ang tao mga ibang bayan, upang mangangalakal, dahil sa salapi. Nais ng tao na aahon ng kanyang buhay. Ayaw ng tao na maghirap, mga kapatid. Ang iba, papatay pa nga. Makamit lang niya ang kayamanan na inaasam-asam niya, mga minamahal. Ang iba magsinungaling pa nga. Makuha lang niya ang kanyang gusto. Amen? Yun po ang tao kung walang Diyos sa kanyang buhay. Kaya, 1 Timothy 6:10, the root of all evil is money. Ugat ng lahat ng kasamaan, symbolized as apple, is money. Yun po sa ating buhay ngayon. Bakit nagkaroon ng kapighatian? Dahil sa kasakiman ng tao. Tingnan niyo ang ating sitwasyon ngayon. Marami nang hindi makapaghanap buhay. Marami nang hindi makapagtrabaho. Huhulihin ka pa. Titikitan ka pa. Amen? Pagbawalan ka pa. Kapag pinagbawalan kang kumain, para ka na ring inagawan ng plato mo sa iyong mesa na may nakahaing pagkain. Amen? Ganun po yun, mga kapatid. Kaya dapat nating ipaalam sa kanila na hindi po ito ang tamang layunin. Hindi po ito ang nais ng Diyos sa mga tao. Ang nais ng Diyos sa mga tao ay maging abundansya ang buhay ng tao. Kaya nga nilagay sa paraiso eh. Kaya nga tinawag Garden of Eden because that is a terrestrial garden. The garden of God. Punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kayamanan. Hindi aangkinin ng isang tao lamang. Amen? Nais ng Diyos, bawat isa ay mabubusog. Bawat isa ay sagana. Bawat isa ay magalak. Bawat isa ay masaya. Dahil natutuwa ang Diyos pag nakikita niyang masaya ka. Amen? Dahil ang tao, pag masaya, wala siyang masamang lisip. Hindi siya papatay. Hindi siya magnakaw. Amen? Hindi siya magsisinungaling dahil sagana siya sa pagpapala na ibinigay ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Yun po ang nais sa Diyos. Hallelujah. Kahit dito, mga minamahal, kaya tayo dinala dito, nais ng Diyos na masaya ka, busog ka sa pagpapala, sa presensya ng Panginoon. Kapag ramdam mo yan, sagana ka, kakain kang sagana, bibigyan ka ng Panginoon, hahainan ka ng Diyos ng pagkain, pisikal at spiritual. Sasagana ka, mga minamahal. Pero dahil sa kasakiman ng tao, ang daming naghihirap. Ito pong sinatawag na the cause, the root of evil. Money is the root of evil. The root of poverty, kahirapan, scarcity, kakulangan, crimes, carnality, and viruses, and all sufferings that we see today on earth. Lahat ng yan, dahil sa salapi, walang satisfaction yung tao, no contentment sa kanilang buhay. Pero ang tao, pag nakakilala sa Diyos, sagana tayo. Mayroon tayong kontento sa buhay. Basahin natin yung pag-asa na binigay ng Diyos, Ephesians chapter 2, verse 13 up to 19. Balik sa Jess. Amen.
From the book of Ephesians, chapter 2, verse 13 to 19, back to verse 10. But now in Christ Jesus, he who sometime were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of the commandments contained the ordinances, for to make in himself the twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the households of God. Verse 10, For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 2, talata 13 hanggang 19, balik sa Gis. Amen. Datapat ngayon kay Kristo Jesus, kaya noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-iisa ang dalawa at iginiba ang pader na sa gitna ng nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ng ang kapayapaan at upang pagkasundin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit, sapagkat sa pamagitan niya, tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga lalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos sa Diyos, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. God bless you, mga kapatid. Anong sawin, mahal? Datapat ngayon kay Kristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader sa gitna ng pagpapahiwalay. Yung dating wasak na buhay, yung relasyon ng magkakapatid, nung tayo'y tumanggap sa bautismo sa banal na pangalan ng ating Malapanginoon, inalis yun ng Malapanginoon. Nagkaroon tayo ng pag-ibig, lagi tayong nananalangin sa ating mahal na kapatid, dahil yung pader ng kasalanan, yung pagtaboy kay Adan at iba ay wasak na, mga minamahal. Amen? Kaya ngayon, punong-puno tayo ng pag-ibig. Anong sabi sa 14? Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader sa gitna ng nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago na sa ganito'y ginagawa ng kapayapaan. Nilalang niya tayo muli bilang bagong tao para sa kapayapaan, hindi sa kaguluhan. Amen? Ang sabi dito may naman siya, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng cross, sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at kapayapaan sa nangalalapit, sapagkat sa pamagitan niya tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Tingnan ninyo, nakabalik na tayo sa paanan ng Panginoon. Pero, huwag tayong magkumpiyansa dahil wala pa rin tayo sa kaharian ng Diyos, nasa lupa pa tayo. Nasa kaharian tayo ng demonyo. Ang lupa ay pag-aari ng demonyo ngayon. Magpasalamat tayo dahil naniwala tayo sa katuruan ng Jesus Miracle Crusade.
sa magitan ng propeta ng malapay noon. Dahil diyan nagkaroon tayo ng pag-asa kapayapaan. Yung dating kasiraan ng buhay ng bawat isa, magulong buhay, magkakapatid, walang kapayapaan, ama't ina, naging payapa ang lahat. Dahil ginawa tayong bago para sa kapayapaan, mga kapatid. At sabi niya, hindi na tayo tagalupa. Ibig sabihin, mayroong isang lugar na pinaglaanan ng Diyos para sa atin. At yun ay ang langit, sabi niya. Pero hindi natin alam kung kailan darating yun. Kung kailan niya ibibigay sa atin yun. Kaya ang dapat natin gawin, paghandaan natin. Sabi ng Diyos, sapagkat tayo nilalang ng Diyos sa pagitan ng kay Kristo Jesus upang dalhin tayo sa una nating lalakaran. Kung ano ba yung unang nilakaran ng tao? Di ba, Garden of Eden? Doon nais ng Diyos, ilagay ang bawat mananampalataya na nagtitiwala sa Kanya. Ibalik tayo ng Panginoon sa unang kinalalagyan na kung saan payapak ang titira. Malaya ka, sagana ka sa pagpapala, walang inggitan. Walang silosan, mga kapatid. Walang dayaan. Walang kasinungalingan at walang krimen, mga minamahal. Payapak ang titira doon. Sabi dito sa Jis, sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ginawa tayo ng Diyos. Siyempre, anong gusto mong mamanahin? Kasamaan? Ayaw ng Diyos noon. Ginawa ka ng Diyos upang maging mabuti ka, mga inamahal. Sabi dito, mga kapatid, gawa na nilalang kay Kristo Jesus sa mabubuting gawa. Pero sumuway yung dalawa, mga inamahal. At ano itong lakaran? Basahin natin sa huling talata natin. Maganda na rin itong manunutug at mga awit. Sa aklat ng Juan, Kabanata 10, talatay 28. Amen. From the book of John, chapter 10, verse 28, And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Juan, Kabanatay 10, talatay 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawi ng sinuman sa aking kamay. Amen. Ating palapakan ng malapay noon. God bless you, mga kapatid. Ito yung ibibigay muli ng Diyos sa atin. Walang hanggang buhay, sabi niya, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol. Habang ikay mananampalataya sa sampalataya, walang makapanakit sa iyo. Amen? Kahit karamdaman, pagagalingin ka ng Panginoon. Kahit COVID, maging tayo hindi nakaligtas sa COVID, pero pinagaling ka ng Panginoon. Bakit? Dahil inihanda ka niya sa buhay na walang hanggan. Walang makalilipol sa iyo, sabi niya. Walang makakaagaw sa inyo sa aking kamay. Sabi ng malapay noon. Ang sabi dito, mga kapatid, hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ngayon, kung gagawin pa rin natin yung apat na nakakasira sa relasyon ng tao kay sa Diyos, yung ginawa nila Adan, maaari pa rin tayong maagaw ng kaaway dahil nasa lupa pa tayo. Amen? Pero kung ingatan natin ito, mga minamahal, kung hindi man tayo aabutan ng kamatayan at isa tayo sa mapalad na dadalhin ng Panginoon sa pagitan ng rapture, di hindi ka nga mamatay. Amen? Kundi doon ka didiretso sa kaharian ng Diyos. Pero kung tayo pala rin din naman na mawala ng buhay habang naglilingkod sa Diyos, hindi ka rin patay. Dahil paggising mo, doon ka sa piling ng ating malapay, no? Tandaan po natin, mga minamahal, ang kamatayan ng isang mananampalataya ay hindi masakit. Ang kamatayan ng taong mananampalataya ay parang natutulog ka lang. Dahil nasa kamay ka ng malapahino. Kung kalooban man niya na mabuhal ka, pero pagising mo, galak na galak ka dahil nandun ka sa piling ng ating malapahino. Kaya ano yung tirahan ng tao? Garden of Eden. Nasaan yung Garden of Eden? Maring wala na. Dahil mayroon ng langit na bago na ilalaan ng Panginoon sa atin. Buhay na walang hanggan. Ito yung ating pahalagahan. Kahit hindi natin nakikita, pero nakikita natin ang pangako ng Diyos. Kahit hindi natin alam,
kung totoo ba ito, may naman. Pero pinatotohanan naman na kasulatan na may langit nga para sa mga anak ng Diyos na nagsusumika, nagpapagal, hindi nagsasawa, laging nagpapagal sa pag-aayaw, no? Pagpupuri, pagdalo, pagbibigay sa kanyang gawain. Ay huwag tayong mawala ng pag-asa, may naman. Awitan natin ang malapay, no? Langit na inilaan. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Buhay na walang hanggan sa gana. Aaliwin ka ng Diyos. Pasasayahin ka ng Panginoon. Hallelujah. Tandaan po natin yan. Paradise, yung unang pinaglen sa atin. Yes, oh God. Hallelujah. Hindi masisira, manarating kailan pa.
Bakit sino ka man? Ikan sa tayo. Gabit araw Ay lumipas na ang iyong Diyos na liwanag. Di nasasabing gulo ang pinangangabahan. Ang lansara'y ginto, tubig ay parang kristal, mansyon at tahanan, puno ng ibigay ng buhay. Langit at kahanan, ang sa atin ay kanyang hinihingan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luha'y kanyang pagmahirap. Mga luha'y kanyang pagmahirap. Mga luha'y kanyang pagmahirap. Maging sino ka man. Praise the Lord. Hallelujah. May namahal. Galak na galak ang Diyos na nakikita Kanyang lumuluha sa iyong pagpupuri sa malapay noon. Yun po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Matiisin, mahaba yung pagpapahinuhod, handang sumunod. Wala sa kasakiman ang puso, kundi nasa kagalakan sa pagsunod sa kalooban ng malapanginoon. Diyan tayong aasa ng 100% na pag-iingat at pagliligtas ng Diyos. Kaya sa mga oras ito mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay kasama natin. Kaya ito ang panahon, kalayaan ay binigay sa atin na makipag-ugnay sa Kanya. Yakapin mo ang presensya ng Diyos. Kausapin mo ng buong puso ang Panginoong. Praise the Lord. Tayong lahat ay magsama-sama na lang. Opo dakilang Ama, Diyos na makaparin sa lahat, Amang Banal, malapay ng Isus, magandang gabi po sa iyo, Panginoon. Sa gabing ito, O Diyos, ang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor, Will Estrada Almeida. Narito, kami humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat na ipagkukulang. Kung saan mo kami nasubukan, makainaan namin. Minsan namin napagbigyan. Matawarin mo kami. Matawarin mo kami, pangawakan mo kami. Patuloy mong ingatan aming mga mahal sa buhay. Mahal sa buhay na aming mga magulang sa iyo. Bigyan mo sa pagkataon makapaglikod sa iyo. Hanggang sa iyong pag-ulik, kabayan mong bawat isa. Ito ang aming samot na langin sa iyong banal at mga parihang pangalan ng si Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, ating ipatong ating kanang kamay sa ating ulo, ang kaliwas ng makaramdaman. Isipin po natin ang ating mahalapay ng mahal pastor, ang naglihan sa atin, praise Lord. Opo dakilang Ama, Diyos na mapalin sa lahat, malapit ni Jesus, muli magandang gabi sa iyo. Sa dalangin ng iyong huling propeta, aming mahal pastor, Will Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, tuberculosis, high blood, yung COVID, di mo makaparalis cast out, be healed. Be healed right now in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay magpasalamat sa malapay ng minamahal. Tayo po ay tumalon 3 beses sabay sigaw, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalahatian, kadakilaan, pagparangal
ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Tayo dadako sa atong announcement mga kapatid, aking ibigay pagkataon sa ating beloved preacher, Roger Oliveros. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher Jun Ali sa pagdala ng banal na salita ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, at sa oras na ito tayo kukuha ng special love offering mga minamahal para karagdagan natin para sa ating improvement sa ating bahay-sambahan mga minamahal. Tayo manalangin mga minamahal. Opo, dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon Jesus, sa oras na ito, andito may malapit kapatid, mga Panginoon, mga kapatiran namin, huwag tapat na magbibigay ng kanilang special love offering. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, ibuhos mong pagpapalang siksik-liglig at umaapaw mo na sa aming mga malapit kapatiran na walang maibigay dahil sa kawalan. Bigyan mo silang special na pagkakitaan upang sa sunod na bahagi ng pagbibigay ng special love offering, sila may makibahagi, mahal na Panginoon. Ito'y aming samot dalangin sa matamis mo ka ng pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Bago ang lahat, mga minahal, nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila, ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, at dobleng paggalang po sa ating dearly beloved Pastor Will de Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at the whole Almeda family. At alaala po sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ng kanyang mga turo palagi sa ating mga puso, mga minamahal, sa ating mga live webcast viewer. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved na kapatiran na mainit naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat. At ay tuloy-tuloy na sa ating mga announcement, mga minamahal, sa ating mga beloved na kapatiran na palaging ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus para sa improvement, mga minamahal. Nakita ninyo mga minamahal na ngayon mga minamahal na yung ating kinatayuan na ating pulpito na semento na natin mga minamahal. Sa sunod mga minamahal yung sa ating harapan. Nakikita ninyo mga minamahal. Ngunit mga minamahal, kulang tayo sa pinansyal. Ngunit, ang ating Diyos ay makapangyarihan. Siya ang pinakamayaman sa lahat. Wala man tayo mga minamahal, mag-pray kayo. Na gusto nyong magbigay, ngunit wala kayo mga minamahal, ang Diyos magbibigay sa inyo para idilapit ninyo dyan sa ating information. Huwag kayong mahiya. Isang sako mga minamahal na semento, lumapit lang kayo doon mga minamahal. Pangkalahating sako, ilapit din ninyo mga minamahal. Pang 1/4 na sako mga minamahal ang halaga, ilapit din ninyo mga minamahal. Pag naipo natin yan, dadami yan mga minamahal. Danon mga minamahal. Pag tulong-tulong tayo. Pero pag nagbigay kayo ng bali 50 sako mga minamahal, mas lalong matuwa ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, bakit po? Dahil makikita niya mga minamahal na ang kanyang mga anak pag nagpupuri, pwedeng tumakbo ng mga minamahal. Diyan ngayon, di pa tayo pwedeng makatakbo. Diyan sa gitna natin dahil mayroon pang lubak-lubak mga minamahal. Ngunit pag nasemento na yan mga minamahal, magbigay lang kayo. Dahil ang mga manggagawa mga minamahal dito sa loob, kami na pong bahala niya diyan mga minamahal. Ang Diyos din magpapadala mga minamahal, magtutulong din. Dahil sa inyo, magagawa natin niyang lahat mga minamahal. Dahil pag tulong-tulong tayo, walang imposible. Mga minamahal na hindi natin magawa pag tulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo sa prayer. Unang-una ang prayer natin. Dahil kung pera, yung iba walang pera, yung iba maraming pera. Mga minamahal, yung iba walang pera, pero sa prayer mga minamahal, maraming magagawa ang ating prayer makaabot sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kayong mahiyang lumapit sa ating information kahit magkano maibigay ninyo mga minamahal. 20 peso, 100 mga minamahal, 50, lumapit lang kayo. Dahil maipo natin yan, maibili natin semento mga minamahal. Baka sa sunod na linggo, matapos na natin yan. Dahan-dahan lang. Sabi pa nga nila, slowly but surely na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Kaya mga minamahal, at tuloy-tuloy tayo sa ating schedule mga minamahal. Balik na tayo sa normal mga minamahal. Ang ating Miyerkules, katulad kanina, alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At ang ating Friday service, mga minamahal, alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, mga minamahal. At ang ating Sunday service, mga minamahal, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Iyan pong schedule of services natin. Sa Dako ng Ayala, yung malapit doon, mga minamahal, isang beses lang po sa isang linggo muna. Tuwing linggo lang mga minamahal. Ang ating banal na gawain doon, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yun pong schedule of services natin doon mga minamahal. At ang ating Jesus Miracle Hour mga minamahal, huwag niyong kaligtaan. Panuorin niyo palagi mga minamahal at i-share ninyo mga minamahal. Pasalamat tayo sa malapan. Daming nanonood mga minamahal at nagsishare sila sa kabutihan ng Diyos mga minamahal. Nakakaabot tayo sa ibang dako mga minamahal. Sa Amerika,
sa Taiwan, sa Saudi Arabia, sa Qatar, mga minamahal, yung nanonood sa atin dahil nagagalak sila. Yung pakinggan lang nila mula sa Zamboanga, mga minamahal, dahil dito nagmula yung miracle na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating beloved pastor sa pag-akyat niya sa Talipaw. Kaya huwag tayong mahiya, i-share natin. Dahil pag na-share mo yan, mga minamahal, ang gawain natin, mga minamahal, pag mayroong lumapit dahil sa pag-share mo, magiging bunga mo yan. Dahil mahirap tayo mag-house to house tayo ngayon, mga minamahal, dahil sa pandemic, dahil sa bawal. Pero sa pag-share, mga minamahal, walang bawal. Maglo-load ka lang ng magkano mga, 50 o 100, isang linggo na yan, mga minamahal. Isang linggo mo rin ma-share ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa halagang 100. Hindi ka na pagod. Manood ka lang, i-share mo, matutuwa ang ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ang Facebook page natin, mga GM sa AM, Zamboanga, Western Mindanao, live stream, mga minamahal, at YouTube channel natin, JMCIM Zamboanga. Iyan po, mga minamahal, sa ating mga beloved kapatiran. Huwag kayong mag-absent. Kung hindi, mga minamahal, magdala tayo ng mga bunga, mga minamahal. Sa isang linggo, may isa tang madalang bunga, mga minamahal, dadami yan. Yung bawat kasalanan natin, mga minamahal, nababawasan yan, mga minamahal, tatakpan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Nakakadala tayo ng mga bunga, mga minamahal, mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo lang gagamitin. Lahat tayo gagamitin ng mahal na Panginoon. Sabihin mo yung mga na, mahiya kayo mag-share, hindi mo ikahiya. Yung iyong buhay na pinatotoo mo, yung karamdaman mo, pinagaling mo, mga minamahal, iyan ay mabuting gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit hindi mo alam ang verse, wala kang nalaman sa verse, yung patutulo ng buhay mo, na yung cancer mo, pinagaling natin pinakamamahal na Panginoon, mula sa Diyos niyan, mga minamahal. Daig pa ang verse niyan, mga minamahal, dahil iyay himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. At hanggang dito na lang, mga minamahal, ang ating mga announcement, wala tayong dagdag. Lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. We love you in the Lord, but there's Jesus love you more. Pagkatapos ng ating closing prayer, magpalihas, ma'am, dito lang sa harapan. At ay dadako na sa ating closing prayer, mga minamahal. Ito'y panalangin ating beloved preacher, Richard Hilasio. Amen. Praise the Lord. God bless you, Pastor Beloved Preacher Roger Oliveros. Mga minamahal, tayo po ay sama-samang manalangin. Opo, dakilang magpala namin Diyos, mang banal na sa langit. Ikaw po ay makapangyarihan sa lahat. Sa panguna pong panalangin namin ginagalang at minamahal na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, Ama, maraming salamat po hanggang sa oras na ito. Kami po'y malayang-mayang nakapaglilingkod sa iyo, pinakamamahal na Jesus. Kaya sa gabi ito, kami po'y taos-puso nagpupuri at nagpapasalamat sa matagumpay na iyong banal na gawain sa dakong ito. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong matamis, banal na presensya na kumilos sa aming kalagitnaan mula po sa umpisa ng MC hanggang sa mga oras na ito. Lalo higit sa lahat, ang iyong banal na salita, ang ebanghelyo ng kalitasan na ito po nagpapatatag at nagpapalakas na aming panampalataya sa iyo. Ama, maraming salamat, O Diyos, sa iyong banal na mensahe upang paano po maging magpaglinis sa iyong banal na harapan ay ang pagkalis aming pinakamahal na Diyos, ang magpakabanal na pinakamahal na Diyos, upang makamtan namin ang biyaya, ang buhay na walang hanggan, iyong pangako. Kaya pinakamahal na Diyos, panghawakan niyo kami hanggang sa iyong pagbabalik. At sa aming pansamantalang paghihiwalay, pag-ingatan niyo pang bautis sa amin, sa iyong mga kanyang tahanan, ihatid niyo kami matiwasay at tuwalhati sa iyong banat mariyag na pangalan, at sa aming sa suring malagawin kami iyong pagsasamahin at pagkakaisa, upang muli ka namin sasamahin, at muli ka namin, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, muli ka namin pupulitin sasambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ito ay sangod panalangin sa makamit pangalan ni Jesus. Amen.